Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Conquest. We are going to conquer something, okay? Sa month of October. So the concept of this conquest is that loving the church means loving the people. Loving the church means loving the people. Basta people, love them. Your family, your husband, your wife, your children, your parents, your brothers and sisters in Christ, loving your pastor, loving your leader, your disciples, your neighbors, your friends, your office mate. Basta people, sabi natin people, love them. So I love my church is loving each other. Loving each other is loving Jesus. So kapag sinasabi mong love mo si Jesus, dapat makita, we love each other. Dapat mahal natin ang isa't isa. At ito po ay command. Utos po yan ng Panginoong Jesucristo. If we are followers and believers of the Lord Jesus Christ, we need to follow Him. And we need to believe in the Lord Jesus Christ. At ang sabi ng Panginoon, love one another. So utos yan ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, alam niyo po ba, ang mga sumusunod sa akin ay umiibig sa akin. If we really love Jesus, we need to love one another. John 14, verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Pansinin natin to mga kapatid. In Ephesians 5:25. Pansinin niyo yung isang sinasabi o iniutos sa atin ng Panginoon. Sapagkat sabi niya, kung talagang iniibig niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. At ang sabi po rito, mga lalaki. Sino mga lalaki rito? Taas ang kamay. Mga lalaki. Mga lalaki. Yun. Mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Pansinin niyo, ipinakita rito kung gaano minahal ng Panginoong Jesucristo ang church, ang simbahan, ang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili. At sinasabi rito ngayon, mga lalaki, ganyan yung mahalin ang inyong mga asawa. Bakit mga asawa, mga kapatid dito? Ha? Kasi ang unang people sa buhay mo, kung may asawa ka, ay yung asawa mo. Ang unang people sa buhay mo ay yung asawa mo. Kung may asawa ka na. Sapagkat hindi mo pwedeng mahalin ang ikalawa, ikatlo, ikaapat. Kung yung una, hindi mo magagawang mahalin. Huwag niyo ma-misinterpret sapagkat sabi ni Lord, utos ko yan. At kapag sinunod niyo yan, sa lang ibig sabihin nun, iniibig niyo ako. So loving people is loving Jesus. So do you love Jesus? All of us. But why some of us don't love the church? So it's impossible, Jesus says. If you really love me, you will obey my commands. And the command of the Lord is to love one another. At malinaw na sinabi rito, yung unang tao sa buhay mo, mahalin mo yan. Sapagkat may pangalawa pa, may pangatlo, may pangapat. How can you love the second people, third people if you don't love the first? At kung ikaw naman ay isang anak, sinong unang tao sa buhay mo? Magulang mo. Your parents. Siguro iniisip mo, wala naman akong asawa, at least. No. You have parents. So sila yung unang tao na sinasabi dyan na matutunan natin silang mahalin. Kung paano ang Panginoong Jesucristo ay naghandog ng kanyang buhay, ipinakita kung gaano niya minahal ang simbahan, the people. So we should love what God's love. Kung mahal mo ang Diyos, dapat magawa mo ring mahalin ang mga mahal ng Diyos. Amen? And Christ loved the church. So dapat love mo rin ang church. That's why we have this conquest.
I love my church. Sabihin nga natin, I love my church. Dito may sticker kayo ha. Sabihin natin, I love my church. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So why do we need to love the church? Because in John 13 verse 35, malalaman ng lahat, hindi lang ng iilan, malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Malalaman daw ng lahat, ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo, lahat ng mga tao na makakonect sa iyo, mga kapatid, na tayo raw ay mga alagad ng Panginoong, disciple ng Panginoong Hesukristo. At sa panahon natin ngayon, mahalaga mga kapatid na malaman talaga yung mga totoong Kristiyano, yung mga totoong disciple ni Lord. Kasi parang sa panahon ata ngayon, parang hindi na ganun kadali na makita at malaman mo talaga kung sino yung mga totoong alagad ng Panginoong Hesukristo. So ngayon tinutulungan tayo at sinasabi at hayag sa Biblia kung paanong malalaman talaga yung mga totoo na alagad ng ating Panginoong Hesukristo kung may pag-ibig sa isa't isa. You know, church is not a building. It's not a system or program or activity. They are people. You and me, lahat tayo rito. We are the church. Sabi mo sa katabi mo, tayo ang church. At ang sabi ni Lord, love the church. So ang church pala ay isang komunidad ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. At dito sa lugar na ito, na pansamantalang ito, dito po tayo nagtitipon-tipon sa lugar na ito. Of course, may mga lugar po tayo na gusto nating puntahan. Name it. Di ba? Ano yung mga lugar mong gustong-gusto mong puntahan? Siguro yung iba sa inyo, gusto nyo pumunta sa lugar na matubig, like Boracay. Nanggaling lang kami sa Bohol sa pagsalamat sa mga nag-pray sa amin at nagpadala rin ng tulong, nakarating po ang tulong ninyo sapagkat nagministeryo po tayo doon sa orphanage, sa mga bata at mga young people, teenagers, mga kapatid. So sa lugar ng, ano ba lugar yon? Trinidad. Ano ba pangalan ng orphanage nila? Village of Hope. So nag-minister po tayo, kasama po natin ang ating Tatay Bishop Larry at one of the board member, Reverend Cecil Miranda, at yung ating anak ni Bishop, Pastor Ayami, at kaming dalawa po ni Pastor Pia, ay talagang nag-mission po kami ron. Talagang yun ang inuna natin, mission. Pangalawa na lang yung pamamasyal. Talagang naranasan namin yung, this is the life in the province talaga, probinsya talaga, mga kapatid. So, purihin ang Panginoon, naging successful po, palakpakan natin si Lord, ha? Kaya mga nangangailangan ng tulong din doon. Alam niyo, ang Bohol, napakagandang puntahan ngayon. So, first time namin, nakita po namin na talagang isang lugar na pwedeng pasyalan din, mga kapatid. No? I love to go back there. We love to go back there. So, may mga lugar na gusto nating puntahan, mga Boracay, Bohol, Cebu, o kaya hindi lang dito ang isang gusto ko rin puntahan sa atin, yung sa Baguio, yung rice terraces, di ba? Gusto ko rin makita yun, mga kapatid. So one of these, siguro mapuntahan natin yun. Marami tayong mga lugar na gusto nating puntahan, mga kapatid. Kahit sa ibang bansa, di ba? Gusto natin pumunta ngayon madalas punta, mga Korea, sa Asia. Right? Pangarap din namin mapuntahan sa Europe kasi, yung mga yan, nandyan, pwedeng puntahan yan, mga kapatid, hindi imposible yon. Lahat yan posible, mga kapatid. So marami tayong lugar na gusto nating puntahan. Pero may mga lugar din tayo na whether kung ayaw man natin, pero kailangan puntahan. May mga ganyang lugar na kahit ayaw mo, pero kailangan. Because need po iyon. Like school. Diba? Yung iba ayaw
mag-aral eh. Pero wala silang magagawa, kailangan mag-aral. O kaya naman, hospital. Sino ba rito gustong lumagi sa hospital? Sino rito gustong pumunta? Pero hindi naman lahat ng may sakit, di ba? Pero as much as possible, kasi pag inisip natin hospital, inisip agad natin, sakit. Kaya hanggat maaari, siyempre, karamihan dyan talaga, may mga sakit. Madalas na pumupunta dyan, may mga sakit talaga. Pero hindi naman, porque walang sakit, hindi na pupunta ng hospital. That's why, kailangan mo rin yung check up. Di ba? To check yourself, your body, your physical condition, situations. Pero sa totoo lang, ayaw natin. Yun nga lang, kailangan. Sino ba rito hindi pa napupunta ng hospital? Oh, di halos lahat na pala tayo. Gusto niyong bumalik? Di ba? Ayaw natin. Minsan iniisip natin, gastos yan. Ayun. Ayaw natin yan. Pero, whether we like it or not, talagang isang lugar din yan na kailangan nating puntahan, mga kapatid. Halimbawa rin sa mga drivers dito, mga nagdadrive. Isang lugar na kailangan mong puntahan kahit ayaw mo. Halimbawa, LTO, office. Whether I like it or not, pupunta ako dyan to renew my license. At para iparehistro ang sasakyan. Hassle pa yan, di ba? Kaya wala kami magagawa. Hindi ko magagamit ang sasakyan ko dahil hindi nakarehistro, mga kapatid. So kahit ayaw ko, kailangan kong puntahan ang lugar na yan, mga kapatid. Hindi man natin gustong puntahan, may mga ganyan. O kaya naman pupunta tayo sa isang lugar dahil may kailangan tayo. Halimbawa, mga grocery, di ba? Pupunta tayo dyan, hindi dahil gusto natin, hindi rin dahil ayaw natin, kailangan pumunta, hindi. Kasi may, yung kailangan natin, andun. Kaya pinupuntahan natin siya, mga kapatid. So ito yung mga kailangan puntahan. Amen? How about the church? Pag-usapan natin ang church. May mga naisasantabi ngayon ang church. Parang hindi ganong kahalaga ang church ngayon. Minsan nga, baka mas marami pang tao sa mall ngayon kaysa sa mga churches. Lalong-lalo na yung mga sabungan. Pag Sunday, di ba? Punong-puno yan. Ha? Grabe dyan. Tapos sa church, kakaunti. Sa mall, mas maraming mga tao. Samantalang in the fourth, from the 10th commandments, remember the Sabbath day to keep it holy. Huwag mong kalilimutan yan, kapatid. Amen? Now, isipin mo ngayon, kapatid, ikaw, sige, isipin mo. Lagay mo sa isip mo. Maging tapat ka. Ano ba ang tingin mo sa church? Alam mo, wag na tayong lumayo. Dito na lang talaga sa atin. Ano ba ang pakiramdam mo at tingin mo sa atin na narito ngayon? Bakit ka ba narito ngayon? Para bang ito yung, alam mo, grocery dahil pupunta ka ron dahil may kailangan kang bilhin doon para sa'yo? O ito yung isang lugar na wala akong magagawa, kailangan eh. Bakit? Christian ako eh. Kailangan pumunta ako ron. Tsaka member ako ron eh. Yung ba yung tingin mo sa lugar na ito? So pumupunta ka ba sa church dahil may kailangan ka? There's nothing wrong with that. Okay? Pero hindi lang sana ganun yun. More than that. Pumupunta ka ba sa church dahil kailangan? Ayan. Yung kahit minsan ayaw mo, napunta ka rito. Ha? Mga kapatid? Yung ba yung sa tingin natin na kaya ginawa ng Diyos ang church?
I believe that God wants us to love the church. Love. Sabi natin, love. You can go to any places without love. But God wants us to love the church. We don't love to go to hospital, okay? But sometimes we have to. Kailangan. But church is not like that. Ang church, hindi tayo dapat napipilitang pumunta dyan. Sa lugar na ito, hindi tayo dapat tinatamad na pumunta. Hindi rin siya yung dahil may kailangan ka. Hindi rin ganun. Hindi rin dahil kailangan eh. Hindi rin dapat maging ganun. Ang pagpunta natin sa church. Dapat ibigin nating pumunta sa church. Ibigin nating mapunta sa lugar na ito sapagkat dito tayo nagkasundo para magsama-sama as a church. So this month of October, yan po ang isi-series natin. Sapagkat sa panahon natin ngayon, nakita ko po na napakahalaga ang church ngayon. John chapter 13, basahin rin natin verse 34 to 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Purihin ang Panginoon. Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah. Did you get that? Alam niyo, itong verse na ito na sinabi ng Panginoon sa Kristo, prophetic ito eh. Ibig sabihin, that time, wala pang church. Church na itinatatag ng Panginoong Kristo. Wala pa. Okay? Prophetic, parang sinasabi ni Jesus na in the future, kapag nagsimula ng magkaroon ng tinatawag na church, ito dapat ang mangyari at makita sa inyo. Dapat malaman ng lahat na talagang kayo yung mga alagad ko. Because that time, bago dumating ang Panginoong Kristo, maraming mga tinatawag ng samahan. Are you following? Pero sabi ng Panginoon, prophetic ito, but the time comes, when the time comes, they will know that you are truly my disciples if you're going to love one another. At ito na yun. Yung sinasabi ng Panginoong Kristo. Amen? Sabi mo, ikaw yung katuparan. Sabi mo sa katabi mo. Actually, nagsimula ang church in the book of Acts. Because before, tawag lang sa kanila mga followers, believers of Jesus Christ. But this time, as a church, it started from the book of Acts. At importante na sinasabi ng Panginoon, importanteng malaman ng lahat na kayo mga tunay kong mga alagad. Dapat magkaroon ng distinction talaga. Sapagkat magiging church din kayo, katulad ng iba. Pero dapat malaman nila, malaman ng lahat na kayo yung tunay kong mga alagad. Amen. Pero malalaman yan kung mag-iibigan kayo sa isa't isa. So ibig sabihin, dapat ito pala yung masasabi ng mga tao sa church ng Panginoong Kristo. The reputation of the church. Love by loving one another. Alam mo, parang ganito, pag sinabing hospital, ano agad ang pumapasok sa isip mo? Sakit, di ba? Ganun agad eh. O kaya, gagaling sa sakit. Yan. Pagagalingin sa sakit. Yun. Yun agad ang iniisip natin sa hospital. Kaya pag may sakit tayo, dalhin sa hospital. Kasi iniisip agad natin, gagaling sa sakit. Totoo naman yun, mga kapatid. Okay? Pag sinabing hospital. O kaya naman, pag sinabing school. O halimbawa ngayon, nag-aaral kami ngayon sa Bible school ni
ni Pastora Pia. Oh. Ano agad yung inisip ko sa school? Nako, aral ito. Mag-aaral ako nito. Pagkabat nag-aaral din ako, personal study talaga. Mga kapatid, hindi pwedeng tumigil dyan. No? Kahit sino naman, ha? Kahit hindi pastor, lahat tayo. Dapat continuous on learning natin, mga kapatid. So, iniisip ko agad, school, aral ito. Kaya nung first subject agad namin, thesis. Sabi ko, back to thesis. Ganun agad. So, minsan pag sinabi ring school, iniisip mo agad, future. Kaya yung mga magulang, pag pinasok mo yung mga anak mo, mag-aral kayo. Bakit? Ang iniisip natin, future. Ganun yan mga kapatid eh. O kaya, pag sinabing mall, SM Mall, halimbawa, ano agad ang iniisip mo? Sa mga nanay, gastos. Ganyan, di ba? Sa mga anak, enjoy. Ganun tayo, okay? So iniisip agad natin, shopping. O sa mga tatay, atmosphere. Malamig, okay? Masaya. O kaya naman, restaurant. Pag sinabing restaurant, ano agad sumasagi sa isip natin? Kain. Di ba? Mabubusog ka. Yun. See? Now, pag sinabing door of faith. Ayun. Anong sabi ni Jesus? Malalaman nila na kayo tunay na mga alagad ko kung mag-iibigan kayo sa isa't isa. Dapat pala pag sinabing door of faith church, love. Sabi mo sa katabi mo, love. O yung tanong, nararamdaman mo ba dito yan? Sa katabi mo, nararamdaman mo ba yan? Because we're door of faith. DFCCians. That's why I love my church. Ano kaya ang dapat masabi ng mga tao sa church ng Panginoong Jesucristo? They will be a people known for their love for one another. Nag-iibigan. Because church people are meant to love one another. Let's not forget that. And it's not optional. We need. It's a command from the Lord Jesus Christ. We are to love one another. Pakisabi mga sa tabi mo ngayon, I love you with the love of the Lord. Ano ba yung ibig sabihin niya na sinasabi natin ngayon talaga? I love you with the love of the Lord. Yung love na hindi yung gusto natin sa paraan natin, kundi yung pagkagawa talaga ni Lord sa church. Halimbawa, meron kang favorite marahil na puntahang restaurant. Okay? At tanong, bakit doon mo gustong pumunta sa restaurant na yan? Or any nagiging nasasabi mong favorite place to go to. Bakit? Why? Bakit gusto mo ron? Okay? Sa mga, ako may mga gusto talaga akong puntahan, mga kapatid, na restaurant. Kasi, lalo na yung fruits, pag yung gusto mong puntahan talaga, kasi fresh na fresh. Grabe, wala pa ako nakain prutas doon na hindi masarap. Talagang matatamis, very, very fresh talaga siya. Ang sarap. Yung kinain namin sa Bohol, punta kami ng isla. Parang isla dito lang sa natin, sa atin dito. Anong tawag natin dyan? Talim Island, yung mga ganyan. Parang ganoon din lang pinuntahan namin. Mga community rin sila. Natikman ko yung pagkain, yung shell na tusok-tusok, na nakikita ko lang na pinandi-display.
pala, pagkain pala yun. Akala ko ganun lang siya display. Yung may mga ganun-ganon. Uy, ang sarap. Sabi ko, ang sarap pala niyan. Para siyang puset na fresh. Ang sarap, lalo pag sinausa mo sa suka. Grabe. Babalik-balikan, mga kapatid. Because of that, di ba? Bakit? Kasi naibibigay yung gusto mo. Sino rito yung bumalik sa nakainan mong hindi masarap? At sinabi mo, baka nakachamba lang to, babalikan ko to, baka ito masarap na ito. Aha, may ganun ba mga kapatid? Hindi, di ba? Pero, pagdating sa family mo, halimbawa, sa mga anak mo, sa asawa mo, sa tahanan. Okay? Bakit ka laging nariyan? Gusto ko makita niyo yan, ha? Bakit sa ilang bang lugar hindi ka na bumalik? Pero bakit sa tahanan bumabalik at bumabalik ka? You know what's the difference? Relationship. Because of relationship. Alam mo, sa totoo lang, yung sinabi ng Lord, yung love. You love to go to this place, you love to go to Boracay, di ba? There is love, right? Kasi nga, nakukuha mo yung mga gusto mo masaya ka rin Pero ito, iba tong sinasabi ni Lord na love one another Hindi ito kagaya nung pagpunta mo sa restaurant at nakuha mo yung pagkain at nasarapan ka, and because of that, you love to go back there. At gusto mo na lagi sa lugar na yon. But with your family, it's different, right? Iba yun mga kapatid. And the difference is relationship. You are connected with one another. Konektado kayo sa isa't isa. So ang gusto ni Lord, yung relationship natin o yung pag-ibig natin sa isa't isa, ay huwag nating itulad sa mga lugar na gusto mong puntahan, and eventually you love to go there because of that. At pag meron kang napuntahang isang lugar na hindi mo nagustuhan, hindi mo nababalikan. At pag nagustuhan mo yung isang lugar na ibibigay sa lahat ng gusto mo, ipamamalita mo pa yan, ipopromote mo pa yan, ipagmamalaki mo pa yan, punta kayo doon. Sa kainan na yon, masarap doon. At pag hindi, pagsasabi mo rin, naku, huwag kayo pupunta, huwag kayong kakain doon, hindi masarap doon. Ganon din ba ang gusto ni Lord na mangyayari sa church? Na, sa church, love ka dyan. Pag hindi mo na naramdaman yung love, ayoko na dyan, sa church na yan, dahil hindi ako minahal dyan, hindi ako pinansin dyan. Is that the kind of love? Subukan mo sa pamilya mo yan. Sa asawa mo. Pwede ba yon? Dahil nakaramdam ka na hindi ka na love, sabi mo sa kanya, hindi mo na pala ako love maghiwalay na tayo. Ganun ba yon? Hindi naman kayo pinag-isa ng Diyos dahil mahal niyo isa't isa Pinag-isa kayo ng Diyos dahil kalooban ng Diyos yun. Kaya wag niyo maging pundasyon yung love niyo sa isa't isa. Ang maging pundasyon niyo, si Lord sa buhay niyo. Dahil pinagsama kayo ng Diyos. So, dapat maintindihan natin ito mga kapatid. Walang perfect, of course. There's no such thing as perfect family, right? Nag-aaway din ang mag-asawa. Ganon din sa mga anak. Pero anong ginagawa natin? We try to work it out. Maayos natin yun. Mga kapatid. So, ganyan ang gusto ni Lord na love. Based on relationship. Relationship. Tayo ay naging isang pamilya dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus.
Naging posible yon. Nagagawa nating tulungan ang isa't isa, hindi lang kailangan mo, dahil kailangan mo. Nagagawa nating tulungan ang isa't isa dahil pamilya kasi tayo eh. Amen? Ibig sabihin, mayroong relationship dito. Mga kapatid. Kaya sabi ng John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Lahat tayo dahil sa ating pagsampalataya kay Jesus, lahat tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Kaya palang tawagan natin, brother, sister. Magkakapatid tayo sa Panginoon. So tinanggap tayo ng Diyos na maging Kanyang mga anak dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. At bilang mga anak ng Diyos ngayon, magkakapatid tayo sa Panginoon. Bilang tayo? Isang pamilya. Relationship. Kung paanong relasyon sa Diyos, ganon din, relasyon sa isa't isa. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. At dinala yan ng Panginoong Jesucristo. Yun po yung sinasabi natin, we are not religion. We are in a relationship sa Diyos at sa isa't isa, mga kapatid. Yan ang dinala ng Panginoong Jesucristo, hindi relihiyon. Ang dinala ng Panginoong Jesucristo, relasyon sa Diyos. At malalaman talagang tayo ay sa Diyos kung nagmamahalan tayo sa isa't isa. At mangyayari yung pagmamahalan sa isa't isa kung magkakaroon din ng relasyon sa isa't isa. And that is the will of God. God wants us to love the church. Are you following, mga kapatid? Kaya dapat, I love my church. Sabi mo rin, I love my church. Tap your heart. Tell to yourself, I love my church. Because loving church is loving Jesus. Kaya lang, minsan, may mga taong ang tingin nila sa church, it's like a restaurant. Minsan, gano'n lang tingin natin, mga kapatid. Dahil gusto ko rito kasi na-fulfill yung satisfaction sa sarili natin. Kaya lang, hindi ganun lang yun ang ginawa ng Lord sa church. Just to satisfy you. Hindi lang ganun yun, mga kapatid. Amen? We love the church when it is about relationship. Magagawa nating mahalin talaga ang church if it is relationship. Kaya John 13:34 again, isang bagong utos ang ibinibigay ko, ibigin ninyo ang isa't isa. It is a command of the Lord. Tulad ng pag-ibig ko sa inyo, hallelujah, dapat din kayong umibig sa isa't isa. We know that Jesus loves us. Amen? Pinatunayan niya yan eh. Nung ibigay niya ang kanyang sarili, mamatay sa krus, pinatunayan niyang talagang mahal tayo ng Panginoon. And then sabi ni Jesus, dapat ganun din kayo magmahalan sa isa't. Love like Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. It doesn't discriminate and love requires action. Pakitap mo ngayon, katabi mo ngayon, mahal kita ka sa Panginoon. It's about time, mga kapatid, to show the love, our love to Jesus by loving one another. Yan po ang isisiris natin, mga kapatid. So huwag tayong bibitiw. Because love is not just a word. I love my church. One, love by connecting. We need to be connected. Kailangan connect tayo sa isa't isa. It's more than knowing the names of the people seated beside you. Hindi lang yan yung
Si ano, hindi lang yon. Hindi rin lang yan yung, ay si ano, doon nakaupo yun. Very shallow, di ba? Yung connection natin sa isa't isa. Yung parang pag nagkita kayo sa labas, ganun lang. At pag nagkita kayo rito, ganun din lang. At pag, we're the people, church, ganun. It's more than that. Kaya next Sunday, yan ang tatalakayin ko sa inyo. And how to really be connected with one another. And number 2, by love by serving. Ayan. The following Sunday naman, mga kapatid. Ito, mahalagang maintindihan natin. Sapagkat sinabi ni Jesus, kung paano sabi ni Jesus, naparito ako para maglingkod, hindi para paglingkuran. Pastor, kaya ayan, sige, magwalis ka dyan, magalipin ka dyan. Hugasan mo yan, doon ka sa CR. Di ba? We're here to serve, not to be served. Di po ba, pastor? Anong ginagawa mo dyan sa likod? Ba't nandiyan ka? Doon, maglinis-linis ka ron. Ganun ba ibig sabihin ni Jesus ng serving? Minsan ganun ang thinking natin. Kaya yung iba, ayaw maglingkod. Kasi iniisip mo, magagamit lang ako dyan. Gamitan lang yan. Kasi ang thinking mo sa service, ganun. Ang akala mo, ang pagkaunawa mo sa sinabi si Jesus nga Naparito siya, hindi para paglingkuran. Ba't mabibigyan ng tubig si pastor? Ba't dala-dala mo pa yung Bible niyan? Ba't inaandaan niyo pa yung mga may... Dapat sa lahat yan. Huwag nyo na abangan sa labas. Kahit mga magkanda, bibigat-bigat na yan. Ganyan talaga ang servant. Ganun ba? Ayan, intindihin natin yung sinabi ng Panginoong Hesukristo na yon, mga kapatid. Amen? Para lahat tayo, ma-realize mo, kailangan pala talagang maglingkod sa Panginoon. Dapat pala naglilingkod ako sa Panginoon. Dapat pala hindi po pwedeng hindi ako naglilingkod kay Lord. Dapat pala may ginagawa ako. Dapat ma-realize mo yan, kapatid. That's how we love the church. Amen? And number 3, love by giving. When we talk about giving, kasi minsan iniisip lang natin pera-pera. No, hindi ganun ang pag-uusapan natin dito. Okay? Kundi yung pagiging open natin to give. Not just hindi pera-pera. How about your time? How about your presence? How about forgiveness? How about love? Understanding? Accepting? We need to give that. At hindi lang yan, mga kapatid. Number 4. The last Sunday of October. Love by sharing. Everything that we had experienced here, we need to share. Kailangan ibahagi natin. Matapos nating maranasan si Lord sa buhay natin through loving one another, it's about time to share. Hindi naman kasi po pwedeng tayo-tayo lang, mga kapatid. Di ba magandang kasama yung asawa mo, yung mga anak mo rito, yung mga kaibigan mo, kaya lang hindi mo sila maisasama, di ba? Kung wala tayong maibabahagi sa kanila. Ibig sabihin yung dahilan para sila ay pumunta rito. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So I invite you personally to stick with us for the next for the next 4 weeks. Tapusin natin tong October na ito, mga kapatid. Siguro some of you had a negative experience here in our church. Siguro yung iba sa inyo may mga naranasan kayo na hindi maganda with the church in the past. And because of that, I'm saying sorry for that. And it's about time to fix it. Panahon para ayusin natin, mga kapatid. Amen?
Hallelujah. So, siguro yung mga negative experiences mo, siguro, hindi naman talaga ganun ang ano ng Lord, mga kapatid. Kaya, dalawang bagay lang ang hihilingin ko sa inyo, mga kapatid. Okay? Number one is, let people know that you love your church. It's about time, hayaan nating malaman nila, I love my church. Because loving the church is loving Jesus Christ. Let these people know that I love my church. Kaya may ganito tayo. Siyempre, isang bagay na makita rin nila, di ba? Siyempre, may mga natural eyes yan, mga kapatid. So, madalas, to see is to believe talaga. Isa yan, ito. Makita sa labas, hanggat maipakita natin sa kalooban natin. Kasi kung yung loob ang ipapakita mo, wala silang makikita agad dyan, di ba? Pero ito, indication na to. Kaya may sticker tayo, mga kapatid. In the future, kung may budget kayo, gagawa tayong t-shirt sa tatawagin nating harvest event, mga kapatid. Are you excited na mag-gather ulit tayo ng isang malaking gathering? Palakpakan natin ang Panginoon. Let these people know that we really love the church. Kaya sa mga susunod na mga Sundays, magkakaroon tayo ng mga ganyan. Papagawa tayo ng 2x2 tarpaulin, probably next Sunday, para ilagay natin sa bahay natin. Let us be proud loving our church. Let them know, ang sabi ng Panginoon dapat malaman ng lahat. We belong to this church and we love our church. Because loving the church is loving our Lord Jesus Christ. Ipakita natin yan, mga kapatid. Kaya, binigyan ko kayo, baka naman may nagreklamo pa rito. Magkano ba to? How can you love if only 10 pesos? 10 pesos ba to? Ito kasi, malaki to pangsasakyan to. Pwedeng maulanan. So kaya may mga sasakyan, pwede kayong bumili ng ganito. Lagay nyo sa mamaya, bumili pa ako isa, lalagay ko sa kotse, sa mga motor. Yung maliliit pang t-shirt yan. Lagi mong isusuot yan, yung kahit anong kulay na, ha? Pero dapat may sticker tayo for the whole October. Ngayon kung mabasa yan, di ba? Masisira yan. Bili ka uli. So ingatan mo yan. Okay? Paghubad mo, wag mo nang laban. Let's see. Let's see kung makapagpatatak tayo ng t-shirt. Sila may mga t-shirt, dapat sana all. Ano ba nakalagay dyan? Thankful, grateful, blessed for my church. For my pastor pala yan. Sapagkat ang unang tao sa church ay pastor mo. Kung ang unang tao sa pamilya, asawa mo, magulang mo, sa gobyerno, ang presidente, sa church, ang pastor mo. Hindi mo magagawang mahalin ang pangalawa, pangatlo, kung yung una, hindi mo mamamahal, kapatid. And huwag nyo ma-misinterpret. Dapat una si Jesus. Hindi nga. When you love one another, you love our Lord Jesus Christ. And last, get connected. Get connected. Kasi pagdating sa sharing, remember? Last Sunday, sharing. Tapos sa following 5th Sunday, month of November, first Sunday is our harvest event. Get connected in a sense na ang ginawa po natin kasi the whole church, dinivide natin sa 5 team. Team. Sa bawat team, okay, we're going to share. A community service tayo, mga kapatid. Kaya sa bawat team, nag-assign po ng mga barangays diyan. We're going to apply what we have learned. So ano-ano yung mga barangay na yan? Tatala, Makamot, Mambog, Batingan, ano pa? Kalumpang, parang ganyan, mga kapatid, ha? Tapos sa bawat team, pinagsama-sama kayo,
ay sa pagpapatuloy natin, dyan natin i-announce kung paano nyo gagawin yung feeding program, community service, showing kindness. We're going to apply. Let them know. Because love is action. Amen? Are you excited? Palakpakan po natin ang Panginoon. So kung saan man kayo nabibilang na team, malalaman nyo yan, mga kapatid. Huwag na kayo mamili ng team kung ano pang team, ha? So basta kung saan kayo team, doon kayo, isang bagay din yan na matutunan natin. Kahit saan ako, ang mahalaga, people, loving God, mga kapatid. Okay, let us all stand up.